Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines at may matindi na naman tayong pag-usapan ngayon. Ito ngang si Secretary Benhur Abalos. May pasabog ito. May kumakalat na balita at may video akong ipapakita sa inyo na itong si Secretary Benhur Abalos ay may sinabi sa media na ito raw mga pulis, mga koronel, mga colonel na sangkot sa illegal na droga, no? Kapag natuklasan nila kung sino na yun, ay hindi raw nila papangalanan ito, no? Malaki tayo, may malaki tayong problema dyan, Secretary Abalos. Okay? Yan ang ating topic ngayon at ipapakita ko yung video sa inyo. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin yan ipapakita yung video na yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayo mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow. Okay? Kung bago pa lang kayo dito sa channel ko. Okay? Sabay-sabay tayo mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, itong si Secretary Benhur Abalos, may problema at may problema tayo dyan sa sinabi niyang hindi raw niya papangalanan itong mga pulis na ito na sangkot sa illegal na droga. May problema tayo dahil ewan ko kung matatanggap ba ito ng taong bayan na hindi papangalanan itong mga colonel, koronel na sangkot sa illegal. Okay? Na marami sa mga ito ay yumaman dahil dyan sa mga illegal na drogas. At ngayon, no, na malaman ang mga pangalan nila na sangkot sila dito, unfair naman yan sa taong bayan, no, na hindi yan papangalanan. So, without further ado, i-play natin yung video na yan at sabay-sabay tayong mag-react tungkol dito. Play. Bibigyan ng pagkakataon ng National Police Commission na tahimik na umalis sa serbisyo ang sinumang pulis, full-fledged colonel at general na mapatutunayang sangkot sa operasyon ng illegal na droga. Tahimik raw na ipag-resign yung mga sangkot sa illegal na droga. No? Meaning, tahimik dahil hindi raw sa publiko yung kanilang mga pangalan. Okay? That's simple. Ewan ko kung ano ang nasa isip nitong si Secretary Benhur Abalos. Bakit ganun? Dahil sa panahon ni former President Duterte, lahat ng mga sangkot pinangalanan yung kahit general ka pa, no? Kahit high-ranking official ka pa, kapag involved ka dito sa illegal na droga, ay talagang mapapahiya ka at ipapangalanan ka ng Pangulo. Ewan ko kung ano ang kanilang rason, bakit hindi? Because this is unfair sa mga pobre na mga nasangkot, no? Yung mga maliliit na nagbebenta na nasangkot, ipinamedya pa nga, di ba? Napahiya sila sa media, ipinakita yung mukha, kawawa sila. Dahil ba pobre sila, no? Pero itong mga general na ito, mga police, colonel, coronel, anong mga nel-nel dyan, hindi sila papangalanan. Di ba unfair? So, i-play natin video. Ayon kay Interior and Local Government Secretary at NAPOLCOM Chairman Benhur Abalos, hindi na rin nila ito papangalanan pa. Hindi na. There's no need. There's no need. Sabi niya, there's no need na papangalanan. Bakit? Di ba? Unfair yan. Dapat papangalanan mo. Dahil meron itong epekto
kapag mapapangalanan mo itong mga sangkot na ito, iiwas na yan sa pagbebenta. Na alam naman natin na marami ang nalulung dyan. Hindi ka ba, Secretary Benhur Abalos, no? Hindi naman kita binabatikos dahil mali yung ginagawa mo. Kasi siguro meron kang strategy rin. Hindi ko rin alam kung plano ba nyo ito kay... ito ba yung napag-usapan nyo? Ito ba yung napag-usapan nyo kay Rimulya at ni Presidente natin? Hindi ko alam kung sa'yo lang ba yung na-idea, yung detalyeng mga rason bakit hindi nyo papangalanan. No? So, para sa akin, it will give a big impact if papangalanan nyo yan, sir. Kasi mapahiya yan eh. At once mapahiya yan, kung protector man yan, kung yung sangkot sa illegal na droga, kung maprotektor man yan, nagbibenta man yan, o anumang ang kanyang posisyon dyan sa illegal na droga, iiwas na yan dahil mapahiya. Malaking impact yan. Kaya nga si former President Duterte natin, talagang sinasabi niya yung mga pangalan. Di ba? So, kung meron kayong ebidensya na malaki o mabigat na ebidensya laban sa kanila, why not? Kasuhan nyo sila, pagkatapos papangalanan mo. Unfair, sir, sa mga natuklas. Unfair. Kasi dapat dito tayo sa dito sa Pilipinas, no? Dapat kung anuman kalaki ang iyong kasalanan o maliit yung kasalanan natin, dapat malaman niya ng taong bayan. Kasi magiging masama ang epekto nito sa taong bayan, sa mamamayang Pilipino. Masama ang epekto yan kasi magdulot yan ng hatred ng mga tao na bakit hindi papangalanan yung aming yung iba, yung mga relatives ng mga sangkot rin noon, especially yung mga pobre, magrereklamo yun. Di ba? We know why, sir. This is a radical move. Sa kamukha ng sinasabi ko, extraordinary times calls for radical and bold action. This is out of the box. Hindi out of the box yan, sir. Kayong mga audience ko dito, tama ba ang sinabi ni Secretary Benhur Abalos na kapag papangalanan yung mga sangkot dito, out of the box raw? Kayo, mag-comment react kayo dyan. In the same token, kung let's say may matangkap kang resignation, just let them retire silently. May kulang 10 pulis. Secretary Benhur Abalos, no? Baka, sir, no? Siguro, kaya, ito, analysis ko lang ito. I might be wrong, I might be correct. But, nagtatanong lang kaming taong bayan. Siguro, sir, ginanon nyo ang proseso. Ipapa-resign nyo, no? Baka lang ito. Baka marami kayong kakilala dyan, no? Na mga, yung nakita nyo na yung list ng mga sangkot at may ebidensya kayo, siguro hindi maiiwasan at sa isip ng taong bayan, mamamayan, mga vloggers, kung anumang mga political analyst, hindi maiiwasan na baka some of these policemen, mga colonel, coronel, baka may kakilala kayo dyan, no? O kaibigan nyo ba na natataha kayo, no? O yung sa Bisaya pa ba maikog kayo, no? Na i-spread yung kanilang name sa media dahil naaawa kayo, dahil kaibigan nyo o ganun, kaya ginanyan nyo, di ba? They deserve to be, sir, Secretary Benhur Abalos, they deserve to be mapahiya, no? Dapat lang silang mapahiya dahil
kahiya-hiya yung kanilang mga ginagawa. Illegal na droga yan. Maraming namamatay dyan. Maraming na biktima dyan. Alam niyo na kung anong epekto niyan. Diba? So, sabi mo, retire, let them resign and go away silently. Para sa akin, hindi tama yan, sir. No, para sa akin lang yan, no? Para sa akin yan. I might be wrong, I might be correct with my sentiment, sa aking analysis dyan. Pero para sa akin, ang tama dyan, pangalanan nyo yan, sir. Na suggestion ko lang yan. Na nababalitang sangkot sa illegal na droga. Bukod naman sa pagsusuri ng 5-man committee, dadaan pa sa validation ng NAPOLCOM ang resignation ng mga ito para sa kaukulang aksyon bago tuluyang isumite kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Importante talaga sala. So, we've added one more na POLCOM. So, mangyayari from this 5-man committee, inuulit ko po, from this 5-man committee, hanapin itong, let's say, may matatanggap na 10, kunyari lang. Yung lamang 10 yun, ang will undergo another process or review dito sa NAPOLCOM. Ganun po mangyayari. Sa ngayon, nasa 49 na lang ang hinihintay ng PNP na magsumite ng kanilang courtesy resignation hanggang sa January 31. Leia Ilagan. Okay. So, yun ang na balita ngayon, no? Na itong si Secretary Benhur Abalos hindi papangalanan, no? Ang tanong ko lang dito, sir, is that your own idea? Oh? Plano niyo ba yan ni Presidente Bongbong Marcos? Suggestion ba yan sa ating Pangulo? Yun lang, no? Kasi di ko alam kung nag-usap kayo ng presidente. Pero I believe na itong si Presidente Bongbong Marcos hindi dapat ganyan. Kasi magiging unfair yan no? So, yan ang tanong. Let me ask you questions, taong bayan, mamamayan, mga audience ko dito. Kasama ba si Presidente Bongbong Marcos dito sa idea na ito na hindi papangalanan ang mga sangkot sa illegal na droga, itong mga colonel, coronel, mga high-ranking officials na ito o mga general man yan? Is this part of the idea ba ni Presidente Bongbong Marcos? Kasi kapag part, no, kung ito ay parte sa mga suggestions ni Presidente Bongbong Marcos, I will disagree, no? Kahit ako ay isang tagapagtanggol kay Presidente Bongbong Marcos dito sa usapin na ito, masasabi ko talagang hindi dapat, no? Mali yan para sa akin na hindi papangalanan. I know na prinotektahan nyo ang pangalan ng mga sangkot na ito, ngunit deserve nila yan, no? Kasi ano yan malaki ang kasalanan yan sa ating batas, no? Yun lang, opinion ko lang yan, no? Respect my opinion, respect my analysis. Kasi para sa akin, no, pwedeng magalit ang taong bayan dito. Pwedeng marami ang papalag sa idea na yan. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Tama ba ang gagawin ni Secretary Abalos tungkol dito? No? Kasama ba si Presidente Bongbong Marcos sa idea na yan? Okay? Yan ang malaking tanong, no? Kayo, mga audience ko dito, alam kong mga bright kayo, mga magaling kayong mag-analyze. I-comment nyo yan. I-comment down below. Babasahin natin yan lahat. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito, no?
See you in my next video. Have a great day and God bless everyone.